Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Tayo po ay nagdiriwang ngayon ng kapistahan ng Mabuting Pastol. Si Jesus na kinikilala natin, hindi lamang basta pastol, kundi mabuting pastol na kinakalimutan ang lahat tungkol sa kanyang sarili upang bigyang importansya, bigyang halaga ang iba. At ngayon din ang ikapitong gabi ng Nobena Misa natin sa karangalan ng ating segunda patrona, Mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina. At sa magkasabay na pagdiriwang na yan, ituon natin ang ating pagninilay sa ano ba ang ibig sabihin ng maging isang pastol sa panahon natin ngayon. Halos ilang araw pa lang ang nakakalipas nang tayo ay pagkalooban ng Diyos ng pastol na mamumuno sa buong simbahang Katolika. Marami ang nagulat, hindi makapaniwala, pero ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ang pastol na siya lang ang nakakaalam kung bakit iyon ang ipinagkaloob sa ating pastol. Pero naniniwala at nananalig tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Meron siyang dahilan, alam niya ang dahilan kung bakit ang ipinagkaloob sa atin ay ang pastol na hindi inaakala ng marami na siyang magiging Santo Papa. Di ba kung sinusundan natin itong mga pangyayari sa sinasabing mga papabili, yung mga potential na hahalili kay yumaong Pope Francis, ni hindi halos lumalabas ang kanyang pangalan. Ang matinig, ang matunog na matunog ay yung ating kardinal dito sa ating bansa, si Cardinal Chito. Pero sa lahat ng mga matutunog na mga pangalan na maaaring humalili kay Pope Francis, si Pope Leo XIV ang lumabas at nahalal. Iba talaga kumilos ang Diyos. Iba kung pumili ang Diyos. Sa atin, kadalasan, ang pinipili natin yung kilala, yung sikat, yung kahit papaano may impluensya, yung halos kilalang kilala na natin, alam natin at nakakasiguro tayo dito sa taong ito. Ang tinitignan natin kadalasan ay ang panlabas na anyo, ang panglabas na katangian, habang ang tinitignan ng Diyos, ang puso, ang isip. Kaya ito ay isang magandang gawing batayan sa pagpili natin ng magiging mga pastol na mamumuno sa atin. Ang kanya bang kaisipan at ang kanya bang puso ay halos katulad ng kaisipan at puso ni Jesus. Kung hindi man katulad na katulad, at least yung pinakamalapit, ang kanya bang pag-iisip ay malapit sa pag-iisip na mayroon ang ating Panginoon. Ang kanya bang puso ay malapit sa kung ano ang pinapahalagahan, minamahal ng ating Panginoon. Sa darating na Lunes, pipili tayo ng kikilalanin nating mga pastol ng bansa, pastol ng bayan, sa mga nagsasabi
Ako ay handang maglingkod. Sino kaya sa mga ito ang may pinakamalapit na kaisipan at puso sa ating Panginoon? Sana pag-isipan at pagnilayan nating mabuti ang gagawin nating pagpili at pagboto, sapagkat dito nakasalalay ang ating mga susunod na mga buwan at taon. Kung pipili tayo ng napakalayo ang kaisipan at puso sa kaisipan at puso ng ating Panginoon, na walang ibang iisipin kung hindi ang kanyang sarili lamang, sayang ang ibinigay sa ating kalayaan para pumili ng mga mamumuno sa atin. Kaya mga kapatid, sa kapistahan ni Jesus, ang mabuting pastol, ipanalangin natin ang ating mahal na Santo Papa, Papa Leon, ang mga obispo, ang mga kardinal, ang mga pari, ang mga diakono ng ating simbahan. At isama na rin natin sa ating pananalangin ang mga madre, relihiyoso, relihiyosa, mga kabataang lalaki na magpapari at nagnanais na tularan ang halimbawa ng ating Panginoon. Ipanalangin natin ang ating mga ngako ng tapat at tunay na paglilingkod ngayong darating na halalan. Nawa sa ating mga ihahalal, sa ating mga kasalukuyang mga pinuno, ipagkaloob ng Diyos sa kanila at sa ating lahat ang biyaya na matularan ang napakagandang halimbawa ni Jesus, ang mabuting pastol. Simple lang, si Jesus ang mabuting pastol. Sabi ng Ebanghelyo, kilala niya ang kanyang mga tupa kahit na gaano pa yan karami. Kilala niya ang bawat isa ayon sa kanyang pangalan. At kilala rin ng mga tupa ang kanilang pastol sa pamamagitan ng kanyang tinig, sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kung talagang kinikilala natin si Jesus bilang ating pastol, pakinggan natin ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin sa bawat pagdiriwang ng banal na misa. Ang salita ng Diyos na buhay, na makapagpapabago sa ating madilim, makasalanan, at masalimuot na buhay. Kung bibigyan lamang natin ng pagkakataon ang salita ng Diyos na siyang maghari sa ating buhay, kung kikilalanin lamang natin si Jesus bilang ating mabuting pastol, makakasiguro tayo na hindi tayo mapapahamak. At katulad ng kanyang ipinangako, makakasiguro tayo na magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Na kahit tayo'y mamatay, dahil nanalig at kumilala tayo kay Jesus, ang mabuting pastol, makakamit natin ang buhay na walang hanggan.
O Jesus, aming mabuting pastol, ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyaya ng tapat at tunay na pagsunod at paglilingkod sa iyo. Ikaw ang aming huwaran, ikaw ang aming tagapagligtas. Magsitayo po ang lahat. Amen.